Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. May iwasan na kampanya laban sa mga cyber threat. Liwat ilalok ang opisyal ng publiko na magipagtabangan sa pagbabantay sa mga hacking incident, asin idulok ang anuman na eksperyensyahan o naobserbahan na cyber attack sa mga ahensya kan gobyerno. Kakampi Network News. Subriket na sa 16.090 trilyon pesos ang kabirugan na outstanding debt kan gobyerno kan Pilipinas sagud kang katapusan kan Nobyembre sa 16.90 trilyon, sinasabing lubin ng kauding 10% kanang talikod na 2023. Bahiring sa datos na ipinaluwas kan Bureau of Treasury ng outstanding debt kan gobyerno kan Pilipinas subrikat sa 16.090 trilyon pesos. Ini iyo ang 0.4 na mas halangkaw kesa sa 16.020 sagud kang katapusan kan Oktubre kanang talikod na taon. Nagtapos man kanang talikod na Nobyembre sa 58,602 ang ribayan kan piso laban sa dolyar mas maluyo kesa sa 58.198 pesos kada dolyar sagud kan katapusan kan Oktubre taon 2024. Mientras tanto na iristruman ang external debt sa 5.169 trilyon, lubin ang kauning 15.3%, pagkali sa 4.484 trilyon pesos, kanang talikod na taon, asin 0.8% na masarangkaw kesa sa 5.130 trilyon pesos, sagud kang katapusan kan Oktubre. Sa iba pa details ka mga bareta niya itong mga tugang, bareta sa lado nasyonal. Nagpapatalid ang Commission on Election sa Department of Social Welfare Development, DSWD, na anuman na oras pwede nang bawion ang spending ban exemption sa AKAP as sinakapira pang programa kung papabayaan ng mga politiko o kandidato na magbali sa pagbariwas kan ayuda. Ipinahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na saro sa kondisyon nila sa pagpatugot na magpanagos ang AKAP asim 27 pang welfare program kan DSWD sa election period ngayon na taon. Ang bayong kandidato o politiko dapat ang kabali sa payout kan ayuda. Kada eleksyon subot naging haluwag ang Comelec pagabot sa tabang o ayuda sa mga namanawaan kaya lang dahil ninda sa nakalis na mga panahon na tuyong inaabuso ka nagkapirang politiko asing kandidato na technically subot garuman sa na vote buying. Ani kadua subot na kondisyon ninda dapat walang sindanin kopya kang guidelines kang DSWD para man sa arigladong pag-implementar kani asin ikatulo dapat totalmenteng masunod ang ahensya sa nasambit ng o magsunod ang sinabit ng ahensya sa sinambit ng patakaran. Sa election code ipinagabawal sa mga ahensya na magpanawas nin mga pundo para sa laog din 45 dias na election period bilang safeguard laban sa paggamit kang resources kang gobyerno para sa kampanya kan mga kandidato. Alagad sa ipinaluwas na Comelec Resolution 11060, tinugutan kani ang 28 programa na magpanagos dawa nagadanay ang spending ban.
nakatalaan ng spending ban maging epektibo ngayon na taon po Marso 28 sa Good Mayo 11 taon na presente. Alas 5:14 ang oras yatong ngunyan. Sa iba pa nitalas ka mga bareta yatong ngunyan. Siniguro kan Department of Health na sagod kasugma na day kay puan magpautob ng lockdown o mag-istrikto sa border kang Pilipinas. Daramang ka na i-report na outbreak kang human metapneumovirus o HMPV sa nagkapirang party kang China. Nagdakol ang kaso kang HMPV sa northern party kang China sa mga nakalis na simana asing kanaklan sa mga tinatamaan mga akipa. Ang HMPV, seasonal infection na nagdadakol oras malipot ang panahon. Nagdadrama ng infeksyon sa upper and lower respiratory tract. Asin kabali sa sintomas, pag-abo, kalintura, asin baradong dungo na parating kausa kan nagkapirang virus. Sabi ni DOH spokesperson, asin Assistant Secretary Albert Domingo. Pistadong maray, mga doktor ang HMPV kumpara sa COVID-19 kaya dahil nakaipuan isarado ang mga border o magpautob nin lockdown. Kan 2024, 284 na kaso kang HMPV ang na-detect sa Pilipinas. Asin din mayo manggayong o day manggayo nakakaulakit. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 15 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Sa mga bareta, maghahali sa mga pagkiliban niya tungkol dyan sa lawas. 2 persona sa Manawangkan, Sipokot, Camarines Sur nakusado sa kasong rape, arestado. Aramo niya itong bareta ngayon, halik kay Mike Gravito. Mike. Inana kapalagpas sa kan mga autoridad dumaan sa Baduaan kan Sipokot, Camarines Sur an saroga 23 anyos na soltero. Asin kaibahan kaniga minor de edad na naatubang sa kaso ga panlulupig matapos sa sinda ang dagos na maramalan kan kapulisan. Sa report gikan sa PNP Sipokot pasado alas 11 nin pagkaudto kasudma dumaan sa barangay Awayan Sipokot, Camarines Sur kan takmaon kang tracker team kang Sipokot Municipal Police Station kaibahan ang mga tauhan kang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company ana persona kan pinagapod na si RR 23 anyos soltero, residente kan Awayan dyan sa Baduaan kan Sipokot, asina sa roga minor de edad na kaibahan kani sa kaso matapos sa sinda ang naserbihan ni mandamento de aresto kan husgado. Pinagdakop ang 2 persona sa bertud kan mandamento de aresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 56 dyan sa Baduaan kan Limanan ninhuli naman sa kasong rape na sa indang nakomitir. Mayo nin piyansa na ipinagtutugot anwes para sa indang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Engineer Joel Martin kan SWMO piglinaw na may grabing pangaipo ang sa idang request para sa kadagdagan ng mga ekipayis. Baretang yan haliki Michael Garcia. Nagsimbag na si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office kanaga na justifiable ang sa idang hinagad na budget para sa pangangaipo kan sa idang opisina. Inibilang simbag sa naging statement ni Konsehal Barong del Castillo sa regular session kan sanggunang paglugsod na kesyo kadakol ng mga department heads ang sige sumut ngurob-ngurob. Ulit babadang na alukaran na budget sa kada opisina sa City Hall na pag-abot manda sa budget hearings dahil manda subot ma-justify kung mapapasain ang mga proyekto in procurement na tigre-request. Buweltada ni Martin na sa idang opisina 4 na taon na nagahagad kan mga kadagdagan na ekipahe arog kang garbage collection trucks. Asing ngunyan pa sa nanalo karaning budget para makabakal ng mga siring na ekipahe. Day pa nga ni kabali si mga payloaders as in iba pang mga equipments para ma-address ang problema sa paghakot ng basura. Dagdag pa ni Martin na sa idang inahako na igwa talaga ng problema sa kakulangan ng daning ekipahe. Kundi lang dahil nangyaring grabing pagbaba. Uli kay Bagyong Christine, mayong aksyon sa lado kang LGU, apisar kan sa idang halos bulan-bulan na pag-follow up sa loob ng 4 na taon. Agad ba ni Martin? Ang pag-intindi kan mga konsehal asin daw na nga ni Siring nagpapasalamat sida sa pag-aproba kan budget kang Solid Waste Management Office na mas dakula kumpara ka mga nakaging taon.
Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. 19 makalampas ang oras na lasing rin pagkaga. Balik kita sa iba panitalas ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional. Big question ni Senate President Gis Escudero. Sa pagdiskutir ka propostong right sizing kang gobyerno, kung tano na kabali digri ang teaching, patinaman teaching related positions sa elementarya, sekundarya, tech, VOC, as in state universities, mantang ang mga nasa military uniform personnel, arog kan soldados, asin man mga pulis. Natuyuan kan Senate President na kadakol pagkakataon na dahil nagigibo kan mga pulis, soldados, asin para tukduan silang trabaho na iyon dapat maging klarado o malinaw sa irarom kang right sizing bill. Ginibong ehemplo ni Escudero ang pagkabantay kan mga soldados sa mga kampo imbes na sa security guard ang magibo kanin mientras may mga pulisman na ginigibong driver ka mga general ay totoo yan. Ipinahayag kang senador na mayo man problema kung na pulis ang gibong driver ka nagkaperang general alagad dapat nasa war zone. Pero kung sa Metro Manila sa naman dapat subot na totong driver. Sinita naman Escudero na nasa naroon kang teaching item ang mga principals alagad dahil man sila nagtutukdo ulit may iba mang ginigibo alagad may kung sila subot ining this service na dapat pakarayon kan Department of Education. Hinagan Escudero na ibali sa right sizing bill na siguruhon tama ang item kan sarong empleyado sa gobyerno asin itong talagang ginigibo an sa indang trabaho. Mientras tanto mga tugang, naabot kang Pilipinas ang all-time high rice import o pinakahalangkaw na bulto ng bagas na binakal sa ibang nasyon po na magsikad ang pag-importar kani. Pasado sa datos ng Bureau of Plant Industry, subrakat sa 4.68 million metric tons kang bagas ang pig-importar kang Pilipinas kan 2024 huliman sa babang domestic supply. Iniharos 30% na masalangkaw kumpara sa 3.61 million metric tons na pig-importar kang Pilipinas kan 2023. Mantinido man ang Vietnam bilang top supplier kang bagas sa Pilipinas. Mientras tanto, kabilugan 3.56 milyon na metriko tonelada ng bagas ang pig-importar kang Pilipinas sa nasa bit na nasyon. Ini katampad kang haros 75% ng kabilugan kang rice import ka nasyon sa sinampit ng taon. Anata naman ang 25%. Pinagbaranga ka mga supplier gikan sa Myanmar, India, China, Japan, Cambodia, Taiwan, Italy, asin man Spain. Matandaan na apektaran ang lokal na produksyon kang bagas sa Pilipinas suliman sa magkakasunod na bagyong nag-agi sa nasyon. Kabali na ang pagdanay kang El Nino phenomenon. Apat na empleyado ka National Bureau of Investigation NBI asin 7 fixers ang inarestar sa lawas kang NBI Clearance Center duman sa UN Avenue sa Manila. Ipinahayag ni NBI Director Jaime Santiago na parte ni para mahali ang red tape sa ahensya. Pinakinutan ka mga operatiba kang NBI Cybercrime Division at NBI Special Task Force ang pag-arestar sa apat na empleyado sa ilalim kang Information and Communication Technology Division na nakipagsabuatan para sa kasong direct bribery sa ilalim kang Article 210 kang Revised Penal Code, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, pati naman Section 21 o may koneksyon sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa sinabit ng operasyon, bilit-bit ang 7 fixers sa lawas kang bisidad kang NBI Clearance Center. Sigung kay Santiago, nag-ugat ang operasyon halis sa impormasyon na subot sa empleyado kang NBI ang nakikipagsabuatan sa mga fixers sa pagkapaluwas ng NBI Clearance Certificates. Nadiskubre man na nagpapaluwas man ng expedite o RAS na clearance application karibay ning kantidad sa pakultanan ning 800 sa 2,000 pesos. Tulos man nagiro ang NBI CCD. Nagkurusin ning patagong paghahapot asin verifikasyon kung saan nakumpirmar ang impormasyon asin giribo ang intrumpet operation. Ipipresenta na nasabit ng mga individual sa empleyado sa Prosecutor General kan Department of Justice. Mientras tanto, tinawan doon ni Santiago na maying lugar para sa mga corrupt practices sa NBI sa sayang liderato asin ang kapatid na dahil uuntukan ng mga individual na babalga sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act law.
Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang details ng mga bareta niya tungkol yan sa Lado National Pamangkinaray, sa hiling ni Health Secretary Ted Herbosa, dapat balasaon ang bilog na sistema kang Philippine Insurance Corporation of PhilHealth. Sa sarong entrevista, sinabi ni Herbosa, nakabali sa dapat na ribayan ang mga pamayukang ahensya halis sa magpuon sa presidente kani asin paggamit kan digital technology. Kay puan masubot pa karayon kang PhilHealth ang pagbabayad kani sa mga ospital hulita kadakol ang nalugi sa mga ini. Dagdag pa kan DOH Chief dakulang kahaputan kung taano dahil ginamit kang ahensya ang bilog na pundo kani. Matandaan, hinalian subsidiya ang PhilHealth ngunya na taon. Ulita gusto kang gobyerno na magamit muna ang natipon na pundo kang ahensya. Kakampi Network. Garong kayo pigdipinsang kang Parasyo Malacanang ang pagpapalangkaw sa kontribusyon kang Social Security System na epektibo ngayon ng bulan, sigun kay Executive Secretary Lucas Bensamin. Nagagi sa matinding pag-aadal arasambit ng SSS contribution hike. Kaya pabayaran mo na magparagos sa good magluwas ang magiging resulta. Ang sinambit ng contribution rate hike, uring hurnada kang serye kang paglangkaw kang kontribusyon sa raram kang Republic Act number 111999. 11199 o Social Security Act of 2018 na nagtulod sa mandatory contribution alis sa 12% kan 2019 sagud 15% ngunyan na taon. Mantiridong profesional ang Armed Forces of the Philippines sa ibungkan sinasabing political intrigue matapos balasahon ang National Security Council. Sigun kay AP spokesperson Colonel Francil Padilla o Margaret Padilla, kung hapoton kung igwang daringkilan, saro lang ining ordinaryong kaso kang intriga sa politika. Maayo subot ring sabiyon asin mantinidong nagkakasaro asin luyan ang security sector sa raram kang konstitusyon asin minasunod sa chain of command. Katawag kani, pigdigan naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang mga nasabit ng aligasyon asin tinawan doon ang mayong patud na suporta kan National Security Establishment para man pamamayuhan ang katuninungan asin seguridad kan nasyon. Alas 5:27 ang oras yatong ngunyan. Mientras tanto, mga tugang, ipinahayagan Social Weather Station SWS na luminangkaw subot ang bilang ka mga Pilipinong nagsasabing trios sinda. Pasado sa pinaluwas na datos kan SWS sagud kasugma, nasa 63%. Subot ka mga Pilipino ang nagsabing trios sinda, mientras tantong 11% man ang nagtutubod na nasa borderline sinda asin 26%. Ang nagsabing dahil sila parte ka nagtitirios na populasyon sa Pilipinas. Kan Disyembre taon 2024, subrekat sa 59% ang safe-rated poverty ka nasyon, 9 puntos na masalangkaw sa 48% kan 2023. Dagdag pa kang SWS. Kinakar ko lang 17.4 milyon ang self-rated poor families kan Disyembre taon 2024. 2.8 milyon ang bagong mga nagtitirios asin 2.1 milyon ang parating tiyos asin ang 12.4 milyon ang mantinidong tiyos. Kakampi Network News. Sa tutulan, dahil man nagtuturuga yan, tapag may nagsusurvey, ang paghuna, perming ayuda ang naghahapot. Siyempre, masabi ka, ay, tiyos po kami, taday matuga kan tunay na sitwasyon, estado kan sa inang buhay. Kaya kung isipon mo, magiling ka dyan sa mga mall, magiling ka sa mga establishmento, pati mga kapiyan, pati mga nag-online na yung mga nag-order online, dahil mo ma-feel na may mga nagtitios pa sa Pilipinas. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5
29 sa iba pang mga bareta ng datong kunyan, ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Sandigan Bayan, Auschwitz Justice Geraldine Faith Abracia Ikong bilang pamayukan na sambit ng Anti-Graft Court. Nakaparaban sa appointment letter na pirmado kang Presidente ng Pilipinas na rinibayan ni Ikong si Amparo Kabutahi Tang na nagretiro ka nagtalikod na Nobyembre kanakalis na taon. Si Ikong naging presiding justice kan Sandigan Bayan pun pa kay itong Oktubre 7 taon 2013. Bago ang sayang pagbugtak, nagserbiman o bago ang sayang bago designasyon, nagserbiman si Ikong bilang chairperson kang Sandigan Bayan 2nd Division pon Enero 20, 2016. Kakampi Network. 5:30 ng pag-aga, ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanago sa tiyan. At ma-update kita sa kamugtakang ng panahon. Asin kung may mga announcement, manungod po sa mga suspensyon. Araw ko nangyari kasugman na sinuspindir ni Governor Luigi Villaferte ang klase sa Camarines Sur. Huli po kan mga nairis ng mga pagbaha sa nagkapirang lugar sa Camarines Sur, darapukan share line. Mga baretang naantabayarin do live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Good morning sa mga parantaban niyato dyan sa Iriga City. Babalos kan sa inyong amin na pagantabay. Sa mga nakantabay sa mo sa 99.3 sa KM Kakampi dyan po sa Partido area. Marinaga man sa mga Tagalagunoy, mga Tagagowa na amay pa nagkakarapida as nag-antabay sa satuyang amin ng mga bareta. And syempre, dito po sa Naga City, nag-antabay kamo sa 91.9 BBS-FM Naga City. Sa mga parantabi niya mo man sa FB Live, hain man kamungunyan. Okay lang kami digdi sa Bicol Region, mauran-uran. Ang kamugtakan kang panahon, darakan mga weather system na pig forecast kang pag-asa na mamatian pa sagun sa mga masunod na aldaw. Babalik kami sa iba pa mga bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Susugon asin na Northern Samar. Ang pag-asa paragos ng kapatanid sa publiko asin sa mga disaster risk reduction and management offices na mag-ibo ng magkakaling mga aksyon takaling maproteran ang buhay pati naman mga pagurugaring. Sa silambit ng mga oran, piginauman ang pwedeng pagkausa ng landslide asin man mga flash flood arugan sinasapong unyan sa nagkapirang lugar sa Bicol Region kabali ang Sorsogon asin duman sa may parte kan probinsya kan Albay. Kakampi Network News. Pareta ko niyan sa lado nasyonal pamanggilaray, pupuna ng Bureau of Immigration ang investigasyon sa impormasyon na kanawas na ng Pilipinas ang self-confessed hitman na si Edgar Bato-Bato. Sigun kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sa kundian, dahil pa rin na makumpirmar kung nakahali mananggan sa Pilipinas ang nasabit ng individual. Si Bato-Bato ang self-confessed hitman kan subot Davao Death Squad. Pasado sa report na sa narong iningunyan, kang protective custody kang International Criminal Court asin nakataraan magtabang sa investigasyon kang international body laban sa subot madugong war on drugs kanakalis na Administrasyong Duterte. Inot naman pigbuhigyag ni Bato-Bato. Nagabali siya sa mga nag-concern ng mga paggadan pun kantong alkalde pa kan Davao City si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa naging paghampang kani sa Senado, sa ginibong investigasyon sinabi na responsable kan una responsable sa nagkapirang serding gardanan ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force duman sa Davao City. Nagpapatanid man ang Korte Suprema ng Pilipinas laban sa ipinapabakal sa social media na mga review material para sa 2025 bar examination. Sa ipinaluwas na notice to the applicants ni Auschwitz Justice Ami Lazaro Javier, 2025 bar chairperson, dawan nyo rin dahil nag-utor ng mga review materials asin mayong tinatawan pagtugot ang isayman na mag-publish kang review materials. Nakabot sa atensyon kang Office of the 2025 bar chairperson and advertisement sa social media asin sa mga messaging platform na nag-o-present ang digital review materials
na PDF case digest by Justice ami si Lazaro Javier. Asin man ang compilation of full text cases subot ni Justice Lazaro Javier. Napag naman ay pinababakal ang mga peking review materials ni Lazaro Javier sa Facebook page na PH Law Learning Library. Kadakot nga inabisuang ang maestrado ang mga makuha ng bar examination na mas maray maglaom sa saliri nindang kusog asin dunong asin bako sa mga makadudang source of information. Ang 2025 bar examination nakatalang gibuon sa maabot na September 7 adjes asing pitsa 14 ngunyan na taon. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:47 ng pagkaga. Balikan ta mga bareta halis sa Nawas, 18 anyos na sikyo. Napiko considered number 4 most wanted person sa Magaraw, Camarines Sur, arestado huli sa kasong panlulupig. Baretang yan, halik ki Mike Rabito. Mike. Kahapiyat na ngunyanin malipot na rehas sa karsel kan Magaraw Municipal Police Station. Ang sarong 18 anyos na security guard na naatubang sa kasong rape dyan sa Baduaan kan Magaraw. Matapos na ini, ang dagos na madakop kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Magaraw, pasado alas 7:30 nin ag kasudma, dumaan sa Zona 5, Barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur, kan takmaon kan tracker team kan Magaraw Municipal Police Station sa pinagsagibon nindang Manhunt Charlie Operation. Ang persona kan pinag-apod na si Mark, 18 anyos, soltero, residente kan Zona 5, Barangay San Miguel, dyan sa Baduaan kan Magaraw. Pinagdakop ang nasambit ng sikyo sa Bertud, kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas, kaga Regional Trial Court, Branch 5, dyan Syudad Ninaga, o Branch 24, dyan Syudad Ninaga, tinuli naman sa kasong rape na nakomiter ka nasambit ng security guard. Mayo, nidpiyansa na ipinagtutugot ang West para sa iyang temporaryong pagkakalibre sa laog kan karsel. Para sa Kakampi Network News, Mike Robito, kakampi mo. Kakampi Network News. Resulta kan ginibong drug test sa mga personalis kan Naga City Police Office posibleng mag-abot na bago matapos ang simana. Baretang yan halik ki Michael Garcia. Mayo pa ang pinapaluwas na resulta ang Naga City Police Office katakod kan pagpapasirarong sa drug testing sa gabos sa personahes kabali na mga non-uniform personnel. Iyan si kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtaram kan PNP Naga. Sinabi ka nasabit na opisyal na igwaning minimum na 5 working days. Ang resulta halis sa PNP Crime Lab. Iyan minadepende pa sa volume o numero kan mga personaheng nagpasirarong sa test. Siyempre arog kan dating protocol si CEC man na magpositibo sa drug testing ipapasirarong pa sa confirmatory test at ibaad igwa pang tigtutumar na bulong kaya sinda nagpositibo. Ipig-share tuman ni Pumar na ang opisyal na resulta matapos maresibi ni City Director Police Colonel Erwin Rebellion igwa man tulos na itatawang press release para sa mas maging silag ang organisasyon ng Philippine National Police sa saydang kampanya kontra illegal na droga. Dagdag na bareta sa Ladulukan ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi. Alas 5:49 oras siya tungulan. Balikan tadi ba paniteles ke mga bareta sa lado nasyonal, hinagad ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez duman sa kabaran na imbisigaran. Ang masaklap asi makadudang pagkagadan kang overseas Filipino worker na si Daphne Nakalaban ng bangkay na sumpungan subot sa sular kang harong kan sayang among duman sa Kuwait na nakaparman sa House Resolution number 2151 na sinakan ni Rodriguez na ang paggadan sa buhay o ang pagbawi sa buhay ni Nakalaban patunay kung gurano kadelikado ang buhay ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad. Sabi ni Rodriguez, mas peligroso ang nakaumang sa mga Pinoy na naglalaog bilang mga household workers. Pinabando pa kang kongresista ang mapait na nangyari kay Nakalaban dahil ba konsideran na isolated incident hulita kadakol ang nai-report na pang-aabuso, pagmamaltrato at simpagadan sa mga OFWs. Pinabandong pa ni Congressman Rodriguez dapat tiling aksyonan kang gobyerno para mapunduna si bata waning justisya ang mga biktimang Pilipino. Ikinaugma si pinabulan ka National Economic Development Authority ang report kan Philippine Statistical Authority na ang unemployment sa Pilipinas nagbaba na.
Nairis no kaya ang 3.2% kan Nobyembre taon 2024 pagkali sa 3.6% kan nagdalikod na taon. Ang underemployment rate man nagbaba sa 0 o 10.8% halis sa 11.7% sigun kineda Secretary Arsenio Balisacan. Ang mga masunod na lakdang yung pagkapahiwas ka mga oportunidad sa negosyo asin man trabaho. Ang gobyerno nakatutok man sa pagpapakaray sa kalidad ka mga trabaho sa pagiban ka mga training asin pag-asenso kang kakayahan ka mga obreros. Katuyon ka mga programa gini, masimbagan ang mga ipo kanagadakulang ekonomiya asin magtaunin mas salangkaw na sweldo. Temporal yung pinagbawal kan Department of Agriculture ang pag-importar ng mga domestic asin wild na gamgam, sugok, mga siyo, mga sibilya, asing karne ka manok, haling New Zealand, kasunod kang pagbungkaras kang avian influenza o influenza, na pig-report ka kanagtalikod na Nobyembre taon 2024. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. na pagkabawal ini nakapanaban sa Memorandum Order No. 1 na may katuyang pugunan ng paglaog kang high pathogenic AIHN-N6 strain sa Pilipinas as importiran ang lokal na salud ka mga manok. Ang mga sanitary asinman phytosanitary import clearance para sa mga apektadong produkto sinuspindir ang mga nagpapadara na nasa transient o sa mga duungan bago ang magbawal ang pwedeng tugutan kung ang mga ini ginibo o binuno bago ang Nobyembre 9 taon 2024. Oras niya ito kanya matugang 7 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, nagtiripo na ang mga complainant kan tulong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan tanganing pag-urlayan ang sa ilang mga masunod na lakdang mientras nagdangadang ang pagkatapos kan 19th Congress. Sa sarong press conference, pinanunsya ni dating Bayan Muna Representative Tidi Casino na sinda makunusin mga hiro protesta sa mga maabot na daw tagaling huruton sa liderato kang Kamara na aksyonan ang mga isinakat na reklamo tagaling mapapanimbag si Duterte sa salang paggamit kan fundo. Liwat na babukas ang sesyong kang Kamara sa Enero 13, asin masarado sa Pebrero 7 tagaling taon dalan ang pagpuon kang karampanyahan ka mga madalagan sa pagkasenador. Mientras tanto, sinabi ni Casino na mapaluwas ng joint statement ang mga complainant asin pipirmahan man kan ba ng ibang organisasyon na minasuporta digdi. Ang mobilisasyon gigibon subot sa Enero 18, 25, 27 asin 31 sabi ni Casino. 6 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aaga sa iba pa mga bareta sa Radyo Nacional. Na ginunaman ang Department of Agriculture katabang ang Department of Trade and Industry para man sa pagkatalaan ni maximum suggested retail price sa imported na bagas. Iginukonsiderar ang pagtatalaan kang MSRP para mapagunan ang paglangkaw kang presyo kan pigi-importar na bagas. Nagtutubod si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na oras na igwang MSRP sa mga imported rice, mababa naman ang kantidad kan iba pa mga produktong pang-agrikultural na naghahali sa ibang nasyon arog kan gulay, asin man karni. Idinagdag pa ka sekretaryo, katuyuan kang plano matawan sa naman ng rason o rasonabling ganansya o tubo ang mga rice importer. Kakampi Network News. Sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal, lindugan si Executive Secretary Lucas Bersamin na mayong moral authority si dating Presidential Legal Council Attorney Salvador Panelo na patikuson ang pag-organisar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Security Council. Sigun sa Sekretaryo, nagiramduman niyang itinunod man ni Panelo o pigahurot man ni Panelo kan na panahon na nagserbi siya sa Administrasyon Duterte na tanggalon bilang miyembro kan National Security Council si dating Vice President Leni Robredo. Inapod man ng Executive Secretary Bersamin na malisyoso ang payag ng dating presidential spokesman na si Harry Roque na nasabit na laklam bilang paghahanda sa pagpapautob ng martial law. Siniguro mga sekretaryo na mayo ni sa plano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as instrumenteng paridad gani pagpautob ng mga programa na mapakaray sa pagbuhay ka mga Pilipino asin mapabaskog sa ekonomiya ka nasyon.
Tinawandong pa ka sekretaryo na dapat maintindihan kang gabos na National Security Council sarong advisory body para sa presidente bilang commander-in-chief asin responsibilidad man ka na presidente na siguruhon na ang gabos na biyembro kani kaya niyang pagkatiwalaan. Pigdino man Executive Secretary Bersamin na dahil man buong sabihin kani dahil dapat pagkatiwalaan ang Vice Presidente kang Pilipinas. Alagad, huli sa daragan ka mga nangyaring ngunyan, kay puwan kang Presidente ang bilog na kumpiyansa sa iya mga pagriba sa Konseo. Kakampi Network News. Liwat na agpapatalid ang Bureau of Immigration sa mga individual na nag-aataman ni mga POGO workers o nagtatago ni mga POGO workers na paragos na pinagaharanap. Yan ulit nagtapos ng itinalaan December 31, 2024 na deadline para i-downgrade ang silang visa sa sarong tourist visa matapos na ipagbawal kang gobyerno ng Pilipinas ang gabos na operasyong Kampugo. Sigun sa imigrasyon, ang isayman mapatunayan na nag-aataman sa mga dayuhan na obrero Kampugo ang pwedeng mahampang sa magkakaligong kasong kriminal. Nakapulang mini sa publiko na i-report tulos sa sayanang opisina ang anuman ang mga importanteng impormasyon dapit sa mga pinaghahanap ng mga POGO workers na sa kunsangon nagsayumang magluwas na sa Pilipinas. Ang mga ini kinukonsideran na mga illegal alien hulita nagpasuna ang sa ilang mga dokumento. Pasado sa datos sa abuton sa lampas 11,000 na mga POGO foreign workers anday pa nagsusuko sa mga autoridad. Inihali sa kabilugan na 33,863 foreign nationals na pikinauman maipapareport kan BI aragad sumirikat sana sa 22,609 kan na mga POGO workers ang naibalik na sa kanya-kanyang mga nasyon. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, di ba sa mga mga aliwalas na mga driver ipapapod kan Land Transportation Office o ipinapod na kan Land Transportation Office ang rehistradong masadiri kang sarong tricycle na imbulto sa sarong animal cruelty video na nag-viral kan weekend. Sa sarong payag sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na ang masadiri kan tricycle na may plakang 206 WLY ang driver man sa video kung saan may nahiling na ikos na nakagapos ang binubutong kang bihikulo. Sa Shukos order na pinilwas ka nagdalikod na Lunes na pinirmahan ni LTO Intelligence Division Chief Renante Militante. Inagad ang masadiri na magampang sa LTO Central Office sa Quezon City kang Enero 20. Inibitaran man ang Philippine Animal Welfare Society na makatindira sa pagdangog. Ang masadiri dapat magsubiter ni nakasurat na asin notarized na paliwanag kung tano na dapat suspiniron o mawiyon ang sa lisensya sa pagmamaneho uli sa pagiging bakong tamang tao na pagpapadalagang kabikulo basado sa Section 27 ka Republic Act 4136. Apor kayan, temporang ipapasalaram sa alarma ang tricycle tangaling maiwasan ang anuman asing gabos na transaksyon mentras na iniimbestigaran ang kaso. Sa ito'y mga ultimong pareta, mga tugang. Pareta pa mangyari sa lado nasyonal. Masabak sa iba pang agri-programs ang mga tobacco farmers matapos ilansar ka National Tobacco Administration ang gulayan at manukan sa barangay project. Ang bagong programa pinunduan ng 16.6 million pesos as ipinauman mga katabang sa kabilugan na 2,224 tobacco farmers sa enterong Pilipinas. Sigun kay NT Administrator Asencio Belinda Sanchez, mga katabang ang nasabit ang programa para mapalangkaw ang ganansya ka mga magtatabako asin makatabang sinda na mapakusog ang food security kan nasyon. Ang pundo para digdi babarangaon sa 8 lugar sa Pilipinas kung saan kada lugar may 270 tobacco farmer na benepisyaryo. Sinaram ka nasabit ng proyekto ang mga paratanom ning tabako, patawaring agricultural inputs, arog kan bani asin abono para sa pagtatanom ni mga high value crops o mga gulay
Matawan man sila ng mga broiler chicken para atamanon. Sa siri na pagi, nagalaw mga NTA na mga kapag kontumirman ang mga tobacco farmer, ning karagdagan na food supplies, mapalangkaw ang agricultural productivity asin dagos makatabang para mapababa ang presyo kam pagkakan sa nasyon. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 1 minuto makalampas ang alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Kay baranta po ang mga bareta halin sa tuya mga kakamping radyo dyan sa Rinconada sa payakan DWEB FM Kamsur. Mga bareta tinipon man kan KM Kakampi dyan sa Partido Area asin kan BBS FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga bareta sa Sinunan Tabayanan Amay on air online. Udyang pong aldaw na Webes. Ang 9 na po kang bulan na Enero taon 2025. Fiesta ka Nazareno, dito po sa Naga City sa mga naghahapot na ulikan matutok ang selebrasyon kan Nazareno, dito po sa Barangay Tabuco. May mga lugar sa Naga ang isasarado ngunya na aldaw. Kabali po ang sa may parte kang Holy Cross Parish, dito po sa may Barangay Tabuco, Naga City, na pigistaran kan Black Nazarene. Babalik kami at yan sa iba pa mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Kamsur, kay Banat naman si Benny Dicena sa mga bareta. Benny. DWEBFF. Rinconada. Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga bareta. Halid sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Ang lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga. Sa liderato ni Mayor Rex Oliva ang pinagibo ng kasudma ang pinakaenot na Walang Gutom Program Redemption Day para man sa taon 2025. Ang mga beneficiaryos gikan sa malalang barangay ang nagtiripon sa designadong distribution center para man ko anon ang send mga food packs as in essential goods bilang parte ka nagpaparag sa inisyatiba kan siyudad na labanan ang kagutuman asin masiguro ang pagkakikbak ng inapod na food security sa agabos sa mga Irigenyos. Ang siring na inisyatiba magigirumduman ipiglansar kan Department of Social Welfare and Development o DSWD nan katuyan yun na mapababa ang kagutuman or na sa mga low-income households sa pagtawnin asistensya finansyal na ipinapagi sa inapod na EBT cards o ang Electronic Benefit Transfer Cards. Ang mga beneficiaryos ka nasabi ng programa gikan sa interong 36 sa barangay kan siyudad na nagpapalingkan mahiwas na paggapawarak kanasabi ng programa bilang commitment kan lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga na mapakarayman ang kamugtakan kan mga lokal na komunidad. Ang nasabi ng pinagsarong espresos nagsisiguro na mayong familia ang magutom asin magiging dalan para mas maray ang maging salud kan mga taga-siyudad din Iriga. Ang nasabi ng programa tinawan doon ang importansya kan pinagsararong responsibilidad entre kan mga ahensas kan gobyerno, kan komunidad, asin kan lokal na gobyerno kung sa din Iriga sa paggataunin na atensyon sa kagutuman asin kapag tiusan. DWEBFF. Rinconada. Kakampi mo Network News. Dagdagantan bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Dahil napugulan kan dagos-dagos na kusog kan uran ang pagtaunin mga asistensya para sa mga estudyante na mga nag-aaral sa pribadong eskwelahan lalo na sa mga taga-banwaan na naba. Kan suod mang aga, pitsa 8 kan presenteng bulan, ginibo ang ikaduwang payout pang second batch na mga scholarship program kan banwaan na naba. Ang Local Youth Development Office sa pamamayo ni Mr. Christian Angel Oñate, pinanginutan ang payout sa mga estudyante na nag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Nasa 40 na mga estudyante ang mga nakaresibi kan educational assistance o an scholarship program na itinatao kan lokal na gobyerno kan banwaan na naba sa gabos ng mga taga-banwaan na naba nag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Pakarayon higusan pa nin maray ang pag-eskwela taan lokal na gobyerno kan banwaan na naba yaon permi ang suporta sa mga estudyante na mga gustong makapagtapos nin pag-aadal ng mga taga-banwaan na naba. Naging hararom alagad magayon na mensahe kan alkalde kan banwaan na naba, Attorney Mayor Per Simbulan. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF. Rinconada. Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, pig-confirmar kasudman ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat na nagpapod na siya ng meeting ngunya na aldaw para to karon ang mga kinakaipo na preparasyon sa gigibo na pag-deliver ni Mayor Rex Oliva kan sayang State of the City address ngunya na taon.
Sigun kay Vice Mayor Dimewat, ang State of the City Address na ginigibo sa sarong lokal na hepe ekutibo nakapalaman ang mga naging akomplishmento o ang inapod na accomplishment report kan lokal na gobyerno sa nakalista taon 2024 kay bana ang mga plano para ngunya na taon. Ang State of the City Address isasabay sa ika-124 sesyon regular kan sangguniang panglunsod nagigibon sa Iriga City Sports Center sa Enero 21, 2025. Ipinahig pa kan Vice Alcalde na nasabi ng okasyon aatindiran kan manlaylan sektor kan sosyedad sa Iriga kay baan mga ahensya kan gobyerno, pribado na nakabase sa syudad. Lilalaong man ang presensya kan mga pamayukan mga opisina regional kan mga ahensya kan gobyerno nasyonal sa Kabikulan. Siniguro ni Vice Mayor Dimewat na inibukas sa gabos na gustong mag-atindir asin magdangog sa gigibon na State of the City Address kan alkalde kan syudad nin Iriga. Well, actually po sa aga po nagpa-upload na po ako ng meeting regarding kang preparation sa igibuhon pong State of the City Address ni Mayor Rex Oliva. Ang State of the City Address po nakapalaman po dyan ang accomplishment report kang LGU Iriga sa iyang liderato. As in, ang mga planong gigibuhon pa for this year and the coming years. Kuga po sa po yung nakapalaman dyan, as in, yan po sarong dakulang okasyon na nakapalaman sa sarong regular session kang sangguni ang panglungsod, kung sa Indian po siya ma-deliver kang sa iyang SOCA or State of the City Address, na-atendiran po kan enot na mga mandain-lain pong mga sektor kang sosyudad digdi sa Iriga, mga opisina di gobyerno as in pribado, digdi po sa syudad ng Iriga, mga opisina regional kang mga national government agencies po, as in ang mga syudadano po kita Iriga open and welcome pong mag-attend sa State of the City Address na gigibuhon po sa January 21 alas 9 ng aga dyan po sa City Sports Center. Mientras tanto, siyerto si Vice Mayor Dimewat na okasyon magiging magayon kung sa indigdi niya man planong ibiklad sa publiko ang accomplishment report kang presenteng sanggunang palunsod na sayang pinapamayuhan. Kaiba ng digdi ang individual na akomplishmento kan mga members kan konseho. Kung piraman o tibad mayo lamang, pinagpanuno na pidaso ng mga legislasyon arog kan mga resolusyones asin ordinansa na iyon sa dan pinakaobligasyon bilang lokal legislador kan syudad din Iriga. Mantang sinda, minarasibinin dakulao ng mga sweldo na ibinabayad sa senda kaya dapat maging sulit man ang sedang serbisyo sa mga taga-syudad din Iriga, sabi pa kan Vice Alcalde. So, hindi po magiging magayon na okasyon. As in, diyan ko naman po i-release ang accomplishment report man kang sangguni ang panglungsod, ang individual accomplishments kang mga councilors, kung pira as in kung mayo sindang ginibong legislasyon or ano mga inisponsoran nindang mga resolutions on ordinances, iyo po pa yung pirming ginigiyat na kaipuan po sulit ang mga sweldo binabayad sa muya bilang mga representante ng mga tao dyan po sa ang panglungsod. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano isinabisi pa di maiwan. DWEBFM Rinconada Kampimo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Mabaros Benny, ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur. Kakampi Network News. 19 makalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga bareta hali dyan sa KM Kakampi Partido. E para naman si Nilo Uriana sa mga bareta. Nilo. Kakampi mo Partido Network News. Mga bareta sa Kakampi Partido. Labi-labi ang kaugmahan asin pasalamat kan mga resipiente kan Bangkang Dimotora na pinagduhol asin pinagtao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaferte asin man Congressman Elry Villaferte na babalik bilang gobernador kan probinsya sa mga parasisira na sa nagkakaperang barangay sa North Coastal Kampanuan ni Lagunoy Camarines Sur asin iyan sa paagiman kan pag-iskosal asin tabang kan Timwan Lagunoy sa panginotman ni punong barangay Manoy Bebot Buna pambatong alkalde sa sinambit ng Panuan kan Timwan Kamsur. Sa entrevista kang Kakampi Muñoz sa punong barangay Buna kasuugmang pagkaaga. Ipigpahayag kay ni naginibon ninda ang pag-turnover kan mga bangka kan nakaaging Martes duman sa barangay Tamban sa Banoan Tinambak Camarines Sur. Iyan huliman sa rason na dipisil ang pagbiyahing ngunyan pasiring sa mga North Coastal na barangay kan Banoan Lagunoy. Huliman kan isog kan kadagatan na may mga makukusog asin darakulang rapado nin alon
apat na mga fiberglass na mga bangka ang pinag-turnover sa mga residente. Alagad sigon kay Manoy Bibot Bona, tulo na sanaan na turnover aninda nahali sa Kapitolyo Provincial hulimanta ang saro ang nainotong na turnover kanakaagi pang bulan. Alagad sigon padigdi naging apat manggiraray ang sinabit ng mga bangka ninhulit may sarong nakadagdag haliman sa Department of Agriculture o DA Bicol. Pasado sa pahayag pa kaini, subot kita na ang sinambit ng hali sa DA na bangka ang dapat na mag-turnover kay ni iyo ando ka na gobyerno ka na Banwaanin Lagunoy. Alagad huli sa rason na politika kung kaya sinda subot ang nag-turnover ninhulita na aramang kaya subot kan liderato kan lokal na gobyerno kan Banwaanin Lagunoy na ang resipente kan sinambit ng sarong bangka na hali sa DA ang nagsusuporta sa Team 1 Lagunoy as nagkukurahaw nin pagbabago sa Banwaan kung kaya dahil nasubot iniidiba sa pagkuha sa DA as in pag-turnover kan mga nakaagi mo na bulan. Huli ka ini, nakiulay subot sa sainda ang sinambit ng resipente na isabay na sana ini sa pag-turnover nila kung kaya sinda na nagdara sa nagtransportar pasiring sa barangay Tamban Tinambak, Camarinesura asin man pinag-turnover ka nakaaging aldaw na Martes uyan mga pahayag ni punong barangay Manoy Bibot Bona. Tigdarami itong apat na bangka sa Tamban. Tumal kami naghirilingan. Opo. 5 ko ito, kundi itong sarong bangka na award ni na last month. Kanya, nagkaigo ng dikit na conflict sa schedule sa Capitol, itong tulo. Opo. Kaya nakiulay na kung pwede ako na saraman na tutuman. Nganing magamit na itong mga bangka, papatampig deliver ni Kasugma. Ito kayang ika-4. Awarded ito kang DA ng Lagunoy. Parte ka ba naging pahayag asing konfirmasyon ni punong barangay Manoy Bibot Bona. Mientras tanto sa baretang gikan sa pagiriba sa luwas, sarong drug pusher, dakop kan mga autoridad sa paglapas kan Republic Act 9165 sa Banwaan in San Jose, Camarinesur. Sa report ni Dads Prado. Arestado kan mga autoridad ang sarong tulak ng droga kaso udma batagal sa isusunin banggi ni 8 2025 sa Barangay del Carmen, San Jose, Camarinesur. Ini katakod ka na pinapuso na kampanya kontra sa illegal na droga kung saan matrayon po ang ginibong bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong tulak ng droga na ginibukan sa San Jose Municipal Police Station sa pamamayon ni Police Captain Ryan Anthony Ocampo, Acting Chief of Police, asin sa pagkikipagtabangan kan personalized kan Provincial Intelligence Unit, Philippine Drug Enforcement Unit, Camarinesur Second Provincial Mobile Force Company sa pagkikipag-coordinate sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Pagkakarkalo na nasa 2.9 gramos na pagtutubudan na siya buo na nagkakantidad din na abuton sa 14,212 pesos na konpiskar hali sa suspetsado na pagbistong si Maki. Nasa kustodiya ng niyangkan hipatorakan sa San Jose Municipal Police Station ang suspect na nag-aatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang matrayong pang-operasyon na ini, nagpapatunay sa mga positibong resulta kana pinapusod na programa kan pulisya asin kampanya tanganing tuldukan asin labanan ang illegal na droga. Panaagos man ang pagsikap o paghingukan mga personalis kan San Jose Municipal Police Station nasugboon na illegal na droga sa tabang asin suportakan mga namamalwaan asin lambag sektor kan komunidad. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado. Kakampi mo. Mientras tanto sa ultimong bareta sa lado lokal, pinagalat na salaman kan PNP sa Banwaan ng Jowa, Camarinesur ang commitment order kang korte kung sa ina jail facility dadaral na sinikukunkun ikukulong ang persona na naarestar kan mga autoridad digdi na nagatubang ng kasong panglulugos. Ini man ang naging pahayag sa Kakampi News ni Police Master Sergeant Richard Capos, spokesperson kan PNP Jowa sa entrevista kang Kakampi News kasugwang pag-aagap. Susog sa pahayag kanin na ay balik na ninda sa o ang alias warrant na ginamit sa pagdadakop sa suspitsado sa Court of Origin asin man ang pagpaluwas na ng commitment order asin ang pinagahalata. Magiramduman ka nakaaging aldaw sa paagi kan na Oplan Manhunt Charlie asin man na pinagpapusog na kampanya kontra kriminalidad na naramadan kan sinambit ng hibatura ang sarong wanted person na halin na nagtatago sa mga otoridad asin ini nagatubang ng kasong panglulugos. Ini pinagbistong si alias John, 57 anyos, Kanso 2, Barangay Barakla, sa Banwaan ng Jowa, Camarinesur, asin ini ang naramalan mga poko mas o menos alas 10:44 ng pagkaga sa sinabitang barangay.
susugpaman sa pahayag kani. Haloy naman subot na nagtatago-tago sa mga otoridad ang sinambitan suspitsado kung saan ang naunambitan ng warrant of arrest ang pinagpaluwas pa kang korte kanakaaging Pebrero 9, 2009 kan partikularmente kan RTC branch 58 sa Banwaanin San Jose, Camarines Sur asin mayong piyansang pinagrekomendar ang husgado para man sa temporaryong libertad kani. Mientras tanto sa ngunyang Padagos Paining nasa kustudiya asin man nakakontyon sa jail facility kang Guwa Municipal Police Station para man o asin pinaghalat ang sinambitang commitment order. Dagdag na bareta sa bagaman na yan tabi yun ang katerpuran kay mga bareta ang gikanigdi sa Kakamping Network News sa pangaran ni Kakamping Frank Sotero. Ako man si Nilo Riana, maray na aga. Thank you, Nilo. Halik dyan sa KM Kakampi Partido. Kakampi Network News. Oras yato kanya matugang 6:26 ng pag-aga. Itry niya to ang BBS FM kung preparado mga paglibat dyan sa saydang mga bareta. BBS FM. Negative talaga ang BBS FM. Kakampi Network News. Oras kanya matugang. At yan News na ngunyang pong aldaw na Huwebes. Kakampi Network News. Network News. Ginauman ang paragos na pag-uran na posibleng magkausa ng mga pagbaha asin man na landslide. Kakampi Network News. Sa iba pa mga barata dyan, nakalusot na sa ikatulo asin na pinal na pagbasa naman sa Senado ang propostong ley na pigaplansan ni Congressman Migs Villaferte kan ringgunada naman sa Kamara de Representantes para man sa pag-create ni bagong LTO office sa Nabwa, Camarines Sur. Ipigatulod ang pagpapatindog ni LTO Nabwa. Yan tangali mabawasan ang dakol na mga transaksyon sa LTO Iriga City na maparikas sa proseso ka mga taga 5th District asin mga pagtride na banwaan dyan sa Rinconada area. Apura kayan, ang bagong opisina kan LTO sa Nabwa, Camarines Sur, matao man ikaragdagan na trabaho, mga proyekto asin na programa dyan sa Rinconada area. Uyang parte kan pagpasar duman sa Kongreso o sa Senado kan sinambit ng propostong ley sa pag-create ng LTO Nabwa. President, I move to consider on third reading House Bill number 4275. This is the bill establishing the Land Transportation Office in Nabwa, Camarines Sur. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Secretary is directed to comply. LTO Class D Office, Nabwa, Camarines Sur, Senators Binay, Cayetano Alan, Cayetano Pia, De La Rosa, Ercito Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lapid, Legarda, Marcos, Padilla, Pimentel, Po, Revilla, Tolentino, Yes. Tulfo, Villanueva, Villarcincia, Villarmark, Zubiri, the Senate President. With 19 affirmative votes, 0 negative, 0 abstention, House Bill number 4275 is approved on third reading. Partiyang kang pag-apurbar kang House Bill ni Congressman Migs Villaferte duman sa Senado dapit man sa pag-crear nin LTO dyan po sa Nabwa, Camarines Sur. Kakampi Network News. Pinakanakulang bareta ko dyan sa probinsya kan Camarines Sur. Sinakyara kasugma ka mga tawan kan CIDG sa Camarines Sur kay banan ang DSWD, Disaster Response Management Division sa Bicol. Ang sarong pribadong bodega dyan sa Barangay Concepcion na Naga City kung saan na-discover ni ang rinibong nakasaray na mga DSWD food packs. Abuton sa 1,679 family food packs na nasa kahon kan DSWD ang inabutan ka mga tawan kan CIDG asin man kan mga tawan kan DSWD sa sarong pribadong bodega sa Barangay Concepcion na Grande Cancio Caraga na na-discovering ini gibo warehouse o consumer warehouse. Nagluwas man sa inisyal investigasyon na ang silambit na mga DSW food packs nakadukar para kay Congressman Gabi Bordado kan ikatulong distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Ipinatago ang nasambit na mga DSWD food pack boxes
bago ang Christmas break. Pero marinaw na nakaparaban sa Republic Act No. 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na nasilambit na mga food packs dapat na naidistribuir sa mga benepisyaryo kani sa laog ning 7 aldaw po na maresibi kana mismong piga tiwalaan kana pagbariwas para sa mga benepisyaryo. Mayo pa man opisyal na paliwanag ang opisina ni Bordado sa nadiskubre na mga DSWD food packs asin kuntano. Pigtago ini sa sarong pribadong bodega dyan sa Concepcion Grande, kana Ciudad, kana Naga. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:40 ng pag-aga sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol niya bareta pa magkarari sa lado lokal. Binugasan ang National Irrigation Administration sa Bicol ang Waras Small Reservoir Irrigation Project dyan sa Rinconada area bilang promesa ni NEA Administrator Eduardo Guillen. Sinambit ng proyekto na impounding yung babagsakan o mabagsak sa Bicol River ang tubig na masalugikan sa taas. Sabi ni NEA Regional Director, Regional Manager, Engineer Gaudencio Jan de Vera, bilang saro sa mga malinaw na katayuan sa pagbuktak ang Waras Small Reservoir Irrigation Project na masakop kan Irigasite asin Banwaan, Cambao, Camarines Sur, mga katabang may iwasan na pagbaha sa lugar kada may makusog na pag-uran o bagaman bagyo. Sa ginibong Korte Sikol kan Iriga City LGU nagkaigwaning ribayan ni mga ideya para sa mas epektibong implementasyon kan proyekto asin na ikukonsiderar ang posibleng epekto kani sa sanitary landfill asin mga residentes kada syudad. Kabali ang mga engineer, surveyor, geologist asin hydrologist kan NEA Central Office, mga empleyado kan NEA sa Bicol, NEA Camsur Irrigation Management Office, liwat na binisita asin inspeksyon ang propestong site para sa Waras SRIP na pinaginutan ni Regional Manager de Vera asin man ni CSIMO Manager Engineer Jesse Bainas. Ang resulta ng ginibong inspeksyon, yung maserbing gaya kanaya sa masunod na gibunan laknang para sa sinambit ng proyekto. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tuga, Speaker Ferdinand Bartolo Valdez niyaw sa likod ka mga trayumpong naabot kan Kamara ngunyan ng 19 Congress sa parte ni Congressman LDP Daferte bilang pamayukan National Unity Party. Ipinahay kanin na day maninigaran ang pagiging produktibo kang Kamara sa rarom kandidato ni Speaker Valdez na sigunsaya na ipasar kang Kamara ang haros gabos na mga propesto na prioridad na mailusot kan Legislative Executive Development Advisory Council asin sinambit man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang State of the Nation Address na mga katabang tanggaling mapagayon ang kondisyon kang pagbuhay ka mga Pilipino orog na ang mga terios asin mga vulnerabling sektor arog ka mga senior citizens, persons with disabilities, pati naman mga solo parents. Kakampi Network News. Bareta na po dyan. Mayong pato ng irigibong paghahanap ka mga rescuers sa nakalis na magdamlag para man sa mga survivor matapos magtama ang makusog na rinog. Nagguminadan sa 126 na persona asin nagwalat nin lampas sa 3,000 na mga edipisyong nadistroso sa purang riyon kan Tibet duman sa China. 188 persona man ang nairestrong irido. Biglang sa naman may iwasan na rescue operation sa tawag ang panibagong problema para sa mga posibleng survivor. Kasabay ang pigalauman na pagbagsak kan temperatura sa riyon sa negative 16 degrees Celsius sa magdamlag. Inot ka rito minama ang magnitude 7.1 na rinog sa Tibet arin sa Everest na may rarom na 10 kilometer basado sa datos kang US Geological Survey. Nabatian man ang kusugan linog sa Nepal asin nagkaperang parte kang India narani sa Tibet. Ang tuminaman linog sa China kanang Telecuna Martes saro sa kinukonsiderar na deadliest earthquake na tuminama sa nasyon sa mga nakaliis
na taon. Kakampi Network News. Iyan na po mga news. Kunyang pong aldaw na Huwebes, 9 na kang Enero taon 2025. Mga bareta na ang tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkudada na kaibahan niya duman si Ben Edicena. Sa KM Kakampi Partido 99.3, kaibahan tabayan si Neil Oriana. Asing kita po nadangog sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarangkan bilog na porsa kang Kakampi Network News, hari po dito sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Kaibahan ko si Iban Bulawan sa Rado Technical. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagantabay, sagod sa baso niya itong pagatod ng amay ng mga bareta. Mga baretang on-air online, digdilang yan sa Kakampi Network News. Ladies and gentlemen, here it is. BBS FM.